Always remember, never memorize the given problem kasi we cannot predict the actual content or the actual questions in the civil service examination or any government examinations. Ang kaya lang po natin gawin is yung maibigay yung mga teknik kung paano sagutan yung ganitong klaseng mga tanong. So now let's start with number 1. Kapag tayo po ay nagsasagot ng mga abstract reasoning problem, meron po talagang pattern yan. At yan po yung i-observe natin dito. If you'd like to answer, just feel free to pause the video. So now, observe po natin. Yung ating first shape, meron po siyang shaded circle sa top left. Yung ating next shape, wala. Yung pangatlo, wala ulit. Sa pang-apat, meron na naman ulit. At sa last and fifth shape, wala ulit. So, ibig sabihin, meron, wala, wala, meron, wala. So, ibig sabihin, dapat yung kasunod, wala. Tingnan po natin meron, wala, wala, meron, wala. So, dapat wala. So, it's either letter B or letter E. Now, tingnan po natin yung shaded triangle sa loob ng triangle, no? Yung shaded triangle na maliit sa loob ng malaking triangle. Kasi papalit-palit siya ng pwesto eh. Una, nasa taas. Pangalawa, nasa baba. Nasa taas na naman ulit. Nasa baba. Nasa taas. So, ibig sabihin, yung kasunod dapat nasa baba. So, it's letter B. Hindi na po natin i-observe yung bigger triangle kasi po, wala namang nagbabago sa kanya. Ang i-observe lang natin yung may mga nagbago na shape or position. So next, we have number 2. Simply observe the pattern. And again, if you'd like to answer, just pause the video for you to practice. So now, let's count first the number of dots kasi nga, as what we can observe, decreasing po yung number of dots sa bawat figures. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dito we have 7 dots. We have 6, 5, 4, 3. So kinakailangan yung kasunod na shape may 2 dots lang. Kasi nga po, decreasing yung number of dots, right? And as what we can see sa mga choices, letter A and letter B lang yung pasok. So crush out na or eliminate na kaagad natin yung ibang mga choices na di na natin kailangan. Kasi madidistract lang tayo. Ngayon, ano naman yung sunod na basihan para makapagpili na tayo either A or B? Yes, tama. Bilangin naman po natin yung number of sides sa bawat polygon. Kasi nga, as what we can observe, pabago-bago yung shape ng mga polygon. Dito, tingnan natin, bilangin natin. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So merong 8 sides, tama? Now, observe nyo po. 7 dots, 8 sides. So plus 1 lang pala. So 7 dots plus 1, kaya 8 sides yung kanyang polygon. Now, dito naman, 6. So, kinakailangan plus 1 lang. So, dapat 7 sides ito. Confirm natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama. Dito naman, 5 plus 1. So, 6 sides. So, kinakailangan 6 sides ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama ulit. Dito naman, so 4 plus 1, dapat 5 sides. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ulit. So, yun yung pattern na nakikita natin. So, patuloy lang po natin. So, 3 plus 1, we have 4. So, we have 1, 2, 3, 4. So, dito pala, meron siyang 2 dots plus 1 lang. Yun yung number of sides na kailangan natin para sa kanya. So, kinakailangan triangle dito. Kasi nga, we need 3-sided polygon. So, it's letter A. Okay, so we have number 3. Again, observe the pattern. And if you'd like to answer, simply pause the video para makapag-practice po kayo. And always remember, never memorize the given problem, only the technique or strategy na tinuro po natin.
So now, lagyan muna natin ng marka yung sides and angle para makita talaga natin yung movement ng ating shaded circle. Kasi wala naman po tayong ibang i-observe dito, kundi yung shaded circle lang, yung movement niya. So now, tingnan po natin. Dito sa ating first figure, nandito yung position niya. Next, nandito na siya. Pangatlo, nandito. Pang-apat, pang-lima. So dapat, yung kasunod niya, saan ba dapat banda? Yes, dito sa baba. So dapat yung shaded circle nandito na. And as what we can see sa mga choices, it's letter B. So ganyan lang po kadali. Tingnan mo lang yung pattern, no? I-observe mo lang yung pattern. So next, we have number 4. Observe the pattern again. Kung titingnan po natin, pabago-bago po yung shapes. Una, meron tayong circles, squares, circles, squares, circles. So dapat, ano yung kasunod natin dito? Yes, we need squares. And as what we can see sa mga choices, it's either letter B or letter D. So eliminate na natin kaagad yung ibang choices to avoid distraction. Now, focus tayo sa squares. Tingnan naman natin yung kanyang position. Una, vertical. Ibig sabihin patayo. Horizontal, pahiga. So dapat vertical. Again, vertical, horizontal, vertical. So it's letter D. Ito yung vertical ang position. So next we have number 5. What do you think will be the answer for this? So dito, dalawa yung kinakailangan nating i-observe. Yung movement ng mga shaded circles at yung mga lines. So para di tayo malito, isa-isahin lang po natin. Unahin muna nating i-observe yung shaded circles. So una, nandito siya sa taas. Then nag-move clockwise. When we say clockwise, yung movement po niya is parang sa orasan. Paganto. So it means nasa taas, bumaba. Nandito na siya. Pero nag-skip ng isa. Ito yung in-skip niya. Next, move tayo ng clockwise pero skip ng isa. Kaya nandito na siya. Next, move tayo ulit clockwise pero skip ng isa. Kaya nandito na siya. So skip ulit ng isa. Kaya nandito na. Now, move natin ulit clockwise. Paganto. Skip isa. Kaya dapat nandito siya sa taas. So it's either letter C or letter D. So eliminate na kaagad natin yung ibang mga choices. Now, ano yung sunod na i-observe natin? Yes, tama. Yung straight line, yung kinakailangan nating sunod na i-observe. Now, nag-move pa rin siya clockwise. Una, nandito. Next, nandito siya. Kaya ito yon. Next, nasa taas. Clockwise pa rin ha. So, nandito na siya. So, walang skip, no? Walang in-skip. Next, nandito na. So, clockwise pa rin. So, kinakailangan, nandito siya. So, it means letter D. Here we go with number 6. And again, para di po tayo malito, isa-isahin po natin. Unahin muna natin ang movement ng shape na ito. And as what we can see, ang movement po niya is counterclockwise paganto. When we say counterclockwise, di ba pag clockwise, ganito yung movement nung orasan. Pag counterclockwise, opposite the direction. So it means counterclockwise yung movement. Now, so dapat after nito, nandito na siya. Kaya ito na yon. So after niyan, pag counterclockwise, dapat nandito na sa baba. Kaya ito na yon. So after nito, dapat nandito na siya. Kaya ito yon. After niyan, dapat nasa taas. Kaya nandito na siya. So after niyan, dapat nandito na yung next position ng shape na yan. So it means it's either letter A, letter C, and letter E. It means we need to eliminate letter B and letter D. Now,
let's try to observe the square. And as what we can observe, alternate po yung square ha. Una, walang square. Dito sa pangalawa, meron ng square. Sa pangatlo, wala. Pang-apat, meron. Wala. So, ibig sabihin yung kasunod, dapat meron. Pero yung mga choices na napili kasi natin, which is A, C, and E, meron namang mga squares. So, it means, pasok pa yung tatlo. Hindi pa tayo nakapag-eliminate. So, ang susunod na gagawin natin is to observe the movement of the square. Ang sunod naman po na i-observe natin is yung shaded na 3/4 circle. Erase muna natin ito para di tayo malito. Ibig sabihin po nito, mag-focus na lamang po tayo sa mga figures na may mga squares. So we need to eliminate this to avoid distraction. So ang focus lang natin dito sa dalawa. Itong dalawang figures na ito. Now observe natin ang movement ng square. Una, nandito siya. So bakit siya napunta dito na part? Simply, counterclockwise pa rin pag ganito, papunta dito. So, ibig sabihin, kung counterclockwise, dapat yung next niya nandito na sa baba, dito na part. So, it means, it's either letter A or letter C na lang. So, eliminate na po natin si letter E. Again, ang pagpipilian na lamang po natin is either letter A or letter C. So now, let's observe the movement of the 3/4 shaded circle. Tingnan po natin yung bunganga ng circle na ito. Nakaharap siya dito na angle. Diyan. Dito naman sa pangalawa, nakaharap siya dito na side. So dito na angle, ito yung 1 natin. Sa 2, dito na siya na side. So it means nag-move ng clockwise pag ganito. Again, clockwise pag ganito yung movement. Pag counterclockwise, pabaliktad. Now, so after dito na side, nandito na siya. So kumbaga angle, side, angle, dito na nakaharap. So next, dapat dito na siya na side, dito sa baba, ayan. So after ng side, angle naman ulit, nandito na siya na angle. So ibig sabihin, after nito, dapat dito na siya na side, nakaharap. So it means, it's letter A. Again, una, number 1, ito, nasa taas. Pangalawa, pangatlo, nandito na siya na angle. Pang-apat, nasa side na siya nakaharap. Pang-5, nandito na siya sa angle. Dito na side. Then, lastly, dito na siya nakaharap. Dito na portion. So, it's letter A. So, we have number 7. Let's first count this shape. Hindi po natin alam kung anong klaseng shape to. Basta i-count natin. So, we have 4, 5, 6, 7, 8. So, we have 8 here. Next, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 6, 5, 4, and of course, kailangan lang po natin dito ng 3. At sa nakikita po natin sa mga choices, it's either letter B or letter E lang. So, eliminate A, C, and D. So, sunod, i-observe naman po natin yung circle na may mga lines sa loob. As what we can observe, increasing po yung number of lines sa loob ng circle. Dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, ibig sabihin, we need 6 lines sa loob ng circle. And its letter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, letter E. So, next, we have number 8. Let's observe the triangle. So, alternate po siya. Shaded, not shaded, shaded, not shaded, shaded. So, ibig sabihin, yung sunod, not shaded. So, it's either letter A, D, or E. Eliminate B and C. Now, what to observe next? So, we have to observe the rotation of our triangle. In our first figure, yung shorter side, no? This is the shorter side of the triangle. This is the longer side. Observe po natin, mas maliit po yung part na ito. No? Mas maliit siya. Ito mas mahaba yung nasa baba.
So it means yung shorter side ng triangle nakaharap dito na portion. Dito sa second figure, yung shorter side nasa taas na. Dito sa third figure, yung shorter side nakaharap na dito. So it means the movement is clockwise. Again, clockwise pa ganito. So sa fourth figure, yung shorter side ng triangle nasa baba na. So dito sa panglima, yung shorter side ng triangle nandito na. So it means yung kasunod niya dapat nakaharap yung shorter side nasa taas. So it means it's letter E. So we have number 9. This item seems like complicated kung titingnan po natin. Pero may mga instances po sa abstract reasoning na hindi mo kailangang i-observe yung movement or direction kung saan napunta yung mga shapes sa loob ng figures. There are instances na kailangan mo lang bilangin yung number of shapes sa loob ng figures. So in this case, in our first figure, we have 3 shaded triangles, 2 circles, and 1 square. At kung titingnan po natin yung ibang figures, pareho lang yan silang lahat. May tigtatatlong shaded triangles, 2 circles, and 1 square. So it means, yan yung hahanapin natin sa mga choices. At isa lang yung pasok, which is letter D. Ito yung tamang sagot. Merong 3 shaded triangles, 2 circles, and 1 square. I hope you got it right. And lastly, we have number 10. Let's observe first the shaded triangle. And as what we can see, nag-rotate po ito clockwise pa ganito. Una, nasa taas, nakaharap. Pangalawa, nasa right. Pangatlo, nasa baba. Fourth figure, nasa left. Fifth figure, bumalik sa taas. So hanapin po natin yung nakaharap sa kanan. So it means it's either C, D, or E. So now, let's observe this shape, yung mga nasa labas. As what we can see, nasa leftmost yung dalawa sa ating first figure. Pagdating sa second figure, nasa rightmost. Third figure, nasa leftmost ulit. Fourth figure, nasa rightmost. Fifth figure, nasa leftmost. So it means alternate. Leftmost, rightmost, leftmost, rightmost, leftmost. So hanapin natin yung rightmost. At isa lang po yung pasok, which is letter E. Ito yung rightmost. But we have to continue observing the shaded circle for us to confirm that the correct answer is really letter E. So now, tingnan po natin. In our first figure, walang shaded circle. Second figure, meron. Nasa baba. Nasa leftmost pero nasa baba. Third figure, nasa rightmost, nasa baba. Fourth figure, wala. Fifth figure, wala. So, ibig sabihin, hanapin natin yung meron. Kasi, wala dito, walang shaded circle, meron, meron, wala, wala. So, hanapin natin yung meron. Tapos, di ba ito nasa left, nasa right, so nasa left ulit. So, it's letter E. And that's all for this video, and I hope you've learned something new today. But before we end this video, you have to try this one for you to practice answering or observing patterns. If you are new here, don't forget to subscribe, like, and share this video with your friends. Hope to see you next time. Bye for now.